Ang mga litrato, artepakto at ebidensyang naipon namin ay malinaw na tumutukoy sa isang nawalang at hindi kilalang sibilisasyong nauna sa iba, hindi lang ng ilang daan o libong taon, kundi ng maraming libong taon. Napakahanga ng mga natuklasan, kaya mahirap itong tanggapin ng opisyal na opinyon, mga historiador at arkeologo. Kinakailangan ng isang ganap na pagbabago ng pananaw sa paraan ng pagtingin natin sa ating kasaysayan bilang tao. Isipin mo makatagpo ka ng mga bakas ng isang napakatandang sibilisasyon, napakatanda na nauna pa hindi lang sa lahat ng kilalang sibilisasyon, kundi maging sa paglitaw ng tao sa ating planeta. Ngayon, tatalakay natin ang kwentong ito na hinahamon ng ating paniniwala sa mga sinaunang sibilisasyon. Isang salaysay na nababalot ng misteryo, ngunit may ebidensya sa sinaunang mga teksto. Sige, simulan na natin ang paglalakbay. Pero bago yon, kung hindi pa kayo nakasubscribe, inaanyayahan namin kayo dahil mahalaga ang inyong suporta sa amin. Kung susundan natin ang opisyal na salaysay ng kasaysayan ng tao, pinaniniwalaan na unang lumitaw ang Homo sapiens sa ating planeta mga 300,000 hanggang 200,000 taon na ang nakalipas sa Afrika. Ayon sa pananaw na ito, ang unang organisadong lipunan ay lumitaw mga 6,000 taon na ang nakalipas sa Mesopotamia sa ilalim ng sibilisasyong Sumerian. Sa mga impormasyong ito, lumilitaw ang tanong, kung sa 6,000 taon ay napaunlad ng sangkatauhan ang lipunan at teknolohiya, mula primitibo hanggang paggalugad ng kalawakan, ano ang ginawa ng tao sa nakaraang 200,000 taon? Talaga bang kapanipaniwala na kinailangan ng lahat ng mga taong iyon para umunlad mula sa pamumuhay sa mga kuweba hanggang sa isang mas maunlad na sibilisasyon? Alam ng aming mga taga-subaybay na may ebidensya ng mas advanced na sinaunang sibilisasyon kaysa sa karaniwang paniniwala. Napag-usapan na namin ang Göbekli Tepe, Gunung Padang at mga alinlangan kaugnay sa pagtatakda ng edad ng mga piramide ng Ehipto. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay magdadala sa atin ng mas malayo pa sa nakaraan sa isang panahon kung saan ang presensya ng tao ay hindi pa lubusang nakumpirma. Sa loob ng maraming siglo, sa mga lambak at sa pagitan ng mga burol ng Timog Aprika, ipinasa ng mga lokal na alamat ang mga kwento tungkol sa isang sinaunang lugar na unti-unting nalimutan sa paglipas ng panahon. Ang mga kwentong ito na ipinasa sa bawat henerasyon ay naglalarawan ng isang sinaunang sibilisasyong nakalimutan na at wala ng bakas. Si Johan Heine, bihasang piloto sa mga operasyon laban sa sunog, ay naglaan ng maraming taon sa paglipad. Ang rehiyon ng Mumamumalanga ay matatagpuan mga 300 kilometro mula sa Johannesburg sa hangganan ng Mozambique. Dahil sa natatanging tanawin mula sa itaas, si Heine sa kanyang mga misyon ay nakakita ng isang bagay na pambihira. Malalaking misteryosong bilog na guho ng bato. Dahil sa tuklas na ito, nagdesisyon siyang idokumento ang kakaibang estruktura gamit ang maraming litrato. Noong una, sinabi ng mga mananaliksik na ipinakita ni Johan Heine, ang mga litrato na ito ay labi lang ng sinaunang lugar na tinatawag na kraal, isang bakod na gamit noon ng mga Bantu para protektahan ang alagang hayop. Ayon sa teoryang ito, ang mga bakod ay iniwan noong panahon ng migrasyon noong ika-14 at ika-17 siglo at ang paggamit nito ay nakalimutan na ng kasaysayan. Nagbago ito ng sina Heine at independenteng mananaliksik na si Michael Tellinger ay nagsimulang sistematikong suriin ang lugar at nadiskubre nilang nakakagulat ang kanilang natuklasan. Mula sa itaas, napansin ni Tellinger at Heine ang lawak ng mga estrukturang halos hindi makilala mula sa lupa dahil natatakpan ng halaman at buhangin. Ngunit mula sa itaas, makikita ang kanilang karangyaan. Bagamat marami sa mga estrukturang ito ay malubha ng sira dahil sa panahon, ang ilan ay milagrosong nanatili at kapansin-pansin pa rin ang laki. Nakatayo pa rin ang ilang orihinal na pader, halos 2 metro ang taas at lampas 1 metro ang lapad. Ang pagmamasid sa ganitong pananaw ay nagpapakitang ito ay maingat na planong gawa ng maunlad na lipunan. Ayon sa dalawang mananaliksik, tila mahalagang bahagi rin ang lugar ng isang malawak at sinaunang metropolis. Ang pagsusuri sa mga aerial na larawan ay nagpapahiwatig na ang lungsod ay maaaring umabot sa isang kahangahangang lawak na 5,000 kilometro kwadrado.
Pero ang lugar na ito ay magiging bahagi lang ng mas malaking komunidad na aabot sa 35,000 kilometro kwadrado. Mas tama, sigurong sabihing maraming lugar ito kaysa isang lugar lang. Para mas maintindihan ninyo gaano kalaki ang mga lugar, tingnan sa video description ang mga ordinato na pwede ninyong ilagay sa Google para makita ang reyon. Gaya ng nakikita ninyo, sa loob ng malawak na pamayanang ito ay makikita ang mga natatanging network na parang kahawig ng mga modernong kalsada. Ang iba rito ay umaabot ng 10-10 kilometro at tila nagdudugtong ng isang lungsod sa mga kalapit na bukirin. Ang organisasyon at estruktura ng mga pamayanang ito ay nagpapakita ng nakakagulat na pagkakahawig sa mga sinaunang sibilisasyon ng Inca sa Peru. Ngunit may isa pang kawili-wiling bagay. Batay sa ilang pagsusuri ni Tillinger, may malalakas na magnetikong anomalya na natukoy sa loob ng mga bilog na ito. Ang mga pagsukat ng enerhiya ay nagpatunay na ang mga bilog ay patuloy pa ring lumilikha ng napakalaking dami ng enerhiya. Nasukat namin ito, mga elektromagnetikong alon, mga along tunog, at mga bakas ng init. Nasukat namin ang pinakamalakas na tunog, 103 desibel na nagmumula sa mga pader ng ilang bilog. Isang bakas ng init na higit sa 80 degrees at 1,800 megahertz. Ang mga lugar na ito ay napaka-aktibo at puno ng enerhiya at sa loob ng bilog ay nawawala ang mga signal ng satellite. Kapag pumasok ka sa loob, nawawala ang signal. Kapag umatras ka, gumagana ulit ang GPS at lahat ng ito ay dahil sa malakas na electromagnetic field. Sino ang lumikha ng sistemang ito ng mga bato? Hindi mahalaga kung sino ang mga taong yon, tiyak na mayroon silang mataas na antas ng kaalaman sa akustika at astronomya. Isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang South Africa at lalo na ang lugar na malapit sa kamanghamanghang tuklas na ito ay napakayaman sa mga sinaunang minahan ng ginto na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang South Africa nga ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming ginto sa ilalim ng lupa. Sa puntong ito, lumilitaw ang tanong kung kaugnay ba ang sinaunang lugar na ito sa pagmimina ng ginto mula sa minahan. Ngunit totoo rin na hindi malinaw kung ano ang magagawa ng mga sinaunang naninirahan dito sa isang metal tulad ng ginto. Isang metal na nangangailangan ng malaking pisikal at organisasyonal na pagsisikap upang makuha at tiyak na hindi magagamit para sa praktikal na layunin tulad ng pagkain o mga kagamitan. Bakit kailangan ng malakihang pagmimina ng ginto kung hindi pa maunlad ang lipunan? Para saan nila ito ginagamit? Matapos ang pambihirang tuklas, ang susunod na hamon ay tukuyin ng petsa ng mga malalaking estrukturang ito. Hindi praktikal gamitin ang carbon labbing apat sa pagtukoy ng petsa dahil maaaring maapektuhan ng mga sumunod na pangyayari ang kahoy o katulad na materyales. Alam natin na hindi matukoy ang petsa ng bato, pero may paraan. Pagsusuri sa patina ng oksido na nabubuo sa bato sa pagdaan ng panahon. Bawat estrukturang bato ayon sa komposisyon ay nag-iipon ng deposito sa pagdaan ng taon na nagre-react sa hangin at halumigmig at nagbubuo ng makulay na patina sa ibabaw. Kung hindi natatanggal o nasisira ang patina, ang kulay at kapal nito ay maaaring magpahiwatig ng edad ng batong pinagmulan. Ang bilis at katangian ng paglago ng patina ay nakadepende sa komposisyon ng mga batong mayaman sa silika at ipinakita ng pagsusuri na ang edad ay lampas 200,000 taon. Ipinapahiwatig ng palatandaang ito na maaring matagal nang itinayo ang mga estruktura. Sa loob ng maraming milenyo, ginamit ito ng iba't ibang kulturang nagpalit-palitan sa rehiyon. Kasama rito ang mga Baconi na karaniwang inuugnay sa kanila pero ayon sa paunang pagtataya, gumamit lang sila at hindi nagtayo ng mga ito. Ang nagbibigay lakas pa sa pambihirang petsang ito ay isa pang natuklasan na naganap ng hindi inaasahan noong 2003 dahil kay Johann Hein. Sa isang paggalugad, natuklasan ni Hein ang hanay ng malalaking batong nakausli sa lupa. Napansin niyang maingat na inayos at inihanay ang mga ito ayon sa pangunahing direksyon ng mundo. Matapos ang ilang linggo ng pagsukat, napagpasyahan ni Hein na ang mga batong yon ay palatandaan ng solstisyo at equinox, kaya't parang sinaunang kalendaryo ito. Ang kalendaryo ay dinisenyo upang maihanay sa apat na pangunahing direksyon: hilaga, timog, silangan at kanluran.
Ngunit mayroon din itong batong inukit na hugislawin. Naniniwala akong may kinalaman ito sa Diyos ng Ehipsyo na si Horus. Ang iskulturang ito ay nagsisilbing palatandaan ng pagsikat ng araw tuwing equinox ng tagsibol sa timog na bahagi ng mundo. Mukhang ito ang pinakamatandang iskultura sa bato ni Horus na natagpuan hanggang ngayon. Alam na si Horus ay laging kumakatawan sa pagsikat ng araw, kaya maaring ibig sabihin nito na narito tayo sa lugar ng pagsikat ng orihinal na Horus. Sa sinaw ng Ehipto, gaya ng alam natin, may ugnayan sa pagitan ng mga Diyos at ng mga bituin. Ang ugnayan ito ay nakabatay sa paniniwala ng mga Diyos ng Ehipto ay konektado sa mga partikular na konstelasyon at ng mga ito ay may impluensya sa buhay sa mundo. Ang Orion, na tinatawag na sa sinaunang Ehipto, ay kadalasang iniuugnay kay Osiris, Diyos ng kabilang buhay at muling pagkabuhay. Si Osiris, ama ni Horus, ay kaugnay ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ang ugnayan niya sa Orion ay maaring makita bilang makalangit na simbolo ng mga paniniwalang ito. Kaya't ang konstelasyon ng Orion ay tinitingnan bilang isang lugar kung saan namumuno si Osiris sa kabilang buhay. Batay sa mga palagay na ito, ang unang pagtatangka sa pagtukoy ng petsa ng lumang kalendaryong ito ay inayon sa pagmamasid sa pagsikat ng Orion, ang konstelasyong kilala sa tatlong maliwanag na bituin sa sinturon ng maalamat na mga gaso. Nagulat ang mga mananaliksik na mapansin nilang tumutugma ang mga bato sa konstelasyon ng Orion. Ngunit may problema, hindi nakaayos ang mga ito sa perpektong linya ng abot-tanaw na parang inilipat sa ibang posisyon. Ito ay normal lang naman talaga. Alam natin na ang daigdig sa paglipas ng panahon ay umuuga sa sarili nitong aksis na nagdudulot ng mga pagbabago sa anggulo ng paglitaw ng mga bituin at mga konstelasyon sa kalangitan sa gabi. Ang pag-ikot na ito ay kilala bilang precession at natatapos ang isang cycle tuwing 26,000 taon. Kaya, kung matutukoy kung kailan ang tatlong bituin sa sinturon ni Orion ay nakahanay ng pahalang kaugnay ng abot-tanaw, magiging posible na tantiyahin ang eksaktong panahon kung kailan itinayo ang tatlong bato ng kalendaryo na nakaayos ayon sa mga nakikitang bituin na ito. Unang kalkulasyon ay nagmungkahi ng edad na 25,000 taon, ngunit mas eksaktong sukat ay nagpakita ng mas matandang edad. Para matantiya ang tamang edad ng perpektong pag-aayos ng tatlong bituin sa mga megalito, dapat isaalang-alang ang natural nga pagguho sa pagdaan ng panahon. At ang katotohanang ilang bahagi ng mga batong ito ay nabasag at nagkalat ang mga piraso sa lupa. Ang pinakatumpak na kalkulasyon noong Hunyo, 2,900 na isinasaalang-alang, lahat ng variable ay nagpakita ng edad na hindi bababa sa 160,000 taon. Isinasaalang-alang ng bagong bilang ang pagsikat ng Orion at ang pagguho ng mga megalito dahil sa panahon. Kaya sa harap natin may nakakagulat na rebelasyon. Sino kaya ang gumawa ng ganitong komplikadong estruktura? 160,000 taon nang nakalipas. Ayon sa simula ng video, tinatayang lumitaw ang Homo sapiens sa mundo 200,000 taon na ang nakalipas. Kaya paano nga ba posible na halos kasabay nito ay may umiiral na isang napaka-advanced na sibilisasyon? Imposible nga ito, pero kung balikan natin ang kasaysayan ng tao, makikita ang kahangahangang pagkakatugma na tila nag-uugnay sa lugar na ito sa paglitaw ng Homo sapiens. Kung susundan nga natin ang landas ng sangkatauhan, maaari tayong gumalik sa panahon kung kailan ang mga Homo sapiens, ibig sabihin tayo, ang mga modernong tao, ay nag-evolve mula sa masinaunang mga ninuno na kilala bilang mga hominin. Kahit na hindi pa lubos na nauunawaan ng mga siyentipiko kung paano at bakit biglang lumitaw ang bagong anyo ng tao, maaari pa rin nating sundan ang bakas ng ating DNA. Hanggang sa isang babae na tinawag na Eva Mitochondrial, ang ina ng ating uri. Si Eva Mitochondrial ay ang pangalan na ibinigay ng mga iskolar sa tinuturing na pinakabagong karaniwang ninuno sa linya ng ina ng lahat ng nabubuhay na tao. Tulad ng alam natin, lahat tayo ay namamana ang ating DNA mitochondrial na naipapasa lamang mula sa ina papunta sa mga anak.
Tinataya ng mga siyentipiko na si Eva, mitochondrial ay maaring nabuhay mga 100 at 50,000 hanggang 250,000 taon na ang nakalipas sa silangang Aprika, partikular sa timog at kanluran ng Tanzania. Kaya lumalabas na tayong lahat ay mga direktang inapo ng babaeng ito na maaring nabuhay sa parehong reyon ng mga misteryoso at kahangahangang istruktura na ating pinag-uusapan. Sige, bago tayo magpatuloy, balikan muna natin ang ating pinag-uusapan. Sinabi natin na sina Hinn at Tellinger ay natuklasan ang mga labi ng tila isang napakalumang pook arkeolohikal. Ang mga teknik sa pagtukoy ng edad na ginamit nila ay nagpapakita na ang lugar na ito ay mula pa noong unang panahon at hindi lang ito tugma sa panahon ng paglitaw ng ating uri, parang pareho rin ang mga lugar. Lahat ng ito ay nakakaintriga at kahanga-hanga, ngunit dapat itong pag-aralan at suriin ng maingat. Dahil ang tuklas na ito, kung mapapatunayan kahit kaunti matapos ang mga taon ng pagsisiyasat, ay hindi lang magiging pinakamalaking tuklas na arkeolohikal, kundi babaguhin din ang lahat ng alam natin tungkol sa ating pinagmulan. Ngayon, tuklasin natin ang pinakamadilim at mahiwagang bahagi ng kwentong ito. Para sa naghahanap ng katiyakan at siyentipikong ebidensya, pwede na silang tumigil dahil wala silang makikitang kasagutang makakasagot sa kanilang tanong. Para sa mga gustong maglakbay sa isang napakalayo at mahiwagang panahon, samahan kami sa ikalawang bahagi ng video na ito at magtanong ng bukas ang isipan. Kung tama ang natuklasan ni Tellinger at Heine, sino kaya ang nagtayo ng mga estrukturang ito noon? Tulad ng nabanggit natin kanina, sa partikular na rehiyong ito ng Timog Aprika, ay alam nating mayroong napakamatandang mga minahan ng ginto at maaring may misteryosong kaugnayan ang mga ito sa natuklasang ito. At kung susuriin natin ang mitolohiyang Sumerian, matutuklasan natin na ang mga minahan ng ginto ay nagkaroon ng napakahalagang papel sa buong kwentong ito. Ang pinakamatandang sibilisasyong karaniwang tinatanggap ay ang Sumerian na umunlad sa Mesopotamia noong 3,500 BC sa rehiyong kilala ngayon bilang Iraq. Galing sa mga Sumerian, namana natin ang maraming kwento, mito at alamat na kinuha at binuurin ng sumunod na mga kultura sa paglipas ng panahon. Sa Enuma Elish, isa sa kilalang epikong kwento ng mga Sumerian, isinasalaysay ang pinagmulan ng mundo at mga Diyos nila. Ayon sa mitolohiyang Sumerian, ang mga Diyos ay mga banal na nilalang na nagmula sa langit o mula sa isang lugar na tinatawag na Nibiru. Sila ay mga nilalang na makapangyarihan at may abanteng kakayahan. Ayon sa mitolohiyang Sumerian, noon ay may dalawang uri ng Diyos. Ang mga manggagawang Diyos na may tungkuling magtayo ng infrastruktura at magtrabaho sa mga minahan ng ginto, na ang ginto ay para sa mga gawain sa labas ng ating planeta at ang uring namumuno na namamahala sa mga mas mababang Diyos. Matapos ang libu-libong taon ng ganitong trabaho, nag-alsa ang mga Diyos na manggagawa laban sa mga namumunong Diyos dahil masyado nilang mabigat ang trabaho sa minahan. Ang mga Diyos na hindi mapigil ang pag-aalsa ay nagpasya na lutasin ang problema sa pamamagitan ng paglikha ng isang hybrid na magtatrabaho para sa kanila. Ang hybrid na ito ay ang tao. Si Belitili, ang diyosa ng sinapupunan ng ina, ay naroroon. Hayaan ang diyosa ng sinapupunan na likhay ng supling niya at ang tao ang magdala ng pasanin ng mga Diyos. Upang likhain ang sangkatauhan, pinatay ng mga Diyos si Geshtu, isang matalinong Diyos, at mula sa kanyang dugong hinalo sa luwad, isinilang ang tao. Ang isinasalaysay sa mga sinaunang tekstong ito, kung titingnan gamit ang kaalaman natin ngayon, ay tila isang uri ng in vitro fertilization kung saan isinilang ang isang nilalang na mas mataas ang antas at kayang gampanan ang mga tungkulin ng mga Diyos na manggagawa. Sa iba pang mga teksto, ipinaliwanag din na ang mga Diyos ay bumaba sa mundo upang magmina ng ginto. Ngunit matapos ang operasyong ito, napagpasyahan na ang sangkatauhan na sa panahong iyon ay labis na dumami ay kailangang mamatay. Ang magiging sanhi ng pagkamatay ng mga tao ay isang napakalakas na baha na magdudulot ng isang pagbaha na napakalaki na sisira sa ating planeta. Ayon sa kwento, isa sa mga Diyos ay naawa kay Zusudu, isang tao. Binalaan siya nito na para mabuhay, kailangan niyang gumawa ng bangka. Nang dumating ang baha, binaha nito ang lupa at winasak ang malaking bahagi ng sangkatauhan. Ngunit si Zusudu ay naligtas, kasama ang kanyang pamilya at lahat ng hayop na nakasakay sa bangka.
Ang mga sinaunang estruktura at minahan sa Timog South Africa, pati ang pagtutugma ng panahon at lugar ng pagyusbong ng tao. Naisip ng ilang mananaliksik na ang nilalaman ng mga tekstong Sumerian ay hindi lang mito, kundi may konkretong ebidensya. Walang ebidensya na totoong nangyari ito, pero hindi maikakaila, nakaakit-akit at puno ng kapanapanabik na posibilidad ang kwentong ito. Lalo na kung isa sa alang-alang na merong napakaraming mga patotoo na naipasa sa paglipas ng panahon na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo at lahat ay nagsasalaysay ng parehong kwento. Ang pagkakatuklas ng mga kamangha-manghang estrukturang ito, anuman ng opinyon natin, ay dapat imbestigahan at masusing pag-aralan. Sino ang nakakaalam? Baka balang araw matuklasan nating may katotohanan pala ang ilan sa mitolohiyang Sumerian at hindi lang gawa-gawa. Sino ang mga Diyos na binanggit ng mga sinaunang Sumerian? Sila ba ay nilalang mula sa mga bituin o may ibang paliwanag? Ipagpapatuloy pa natin ang usapan tungkol dito sa mga susunod na video, pero sa ngayon, kung naengganyo kayo ng kwentong ito at nakarating kayo hanggang dito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Isulat ninyo sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyo ang video at gusto ninyong suportahan ang aming ginagawa, mag-subscribe kayo sa channel. Hanggang sa susunod na kwento.